tiniyak ng economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino ang 2025 national budget. Narito po ang report. Kasabay ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon, nasa mahigit 174 na bilyong piso na halaga ng mga proyekto o line items ang vinito dahil ikinukonsidera itong hindi nakahanay sa mga prioridad ng pamahalaan na siya naman pinuri ng Department of Budget and Management. Sa idinaos na Malacanang press briefing, sinabi ng DBM na nananatiling top priority ang sektor ng edukasyon, kasunod naman ng infrastruktura at iba pa. 1.053 trillion, while the DPWH po is 1.034 trillion po. Yan po. So, nauna na po ang education. Paliwanag naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ikinukonsidera nila ang mga ipinagpaliban na proyekto na hindi sumusuporta sa socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon at kailangan pa using pag-aaral. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation, and it will take us some time anyway to make sure na may implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin that I think we can postpone it for the time being. Ayon pa sa DBM, mananatili ang mga proyekto gaya ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pero bago ilabas ang pondo, ay kakailanganin muna magsagawa ng pamantayan kasama ang DSWD, DOLE at NEDA para sa tuloy-tuloy na pagpapaabot nito sa mga tulay na nangangailangan. Samantala, sa nasabing pagpupulong, tiniyak din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumusunod ang naturang budget para sa 2025 sa mga probisyon ng konstitusyon. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat na hindi po magkakaroon ng ganong pagkakataon na unconstitutional ang budget. This is the interplay between the Congress and the executive branch. Para naman masiguro na striktong masusunod ang legal na pamantayan, 12 special provision ang isinailalim sa conditional implementation kung saan kabilang rito ang ilang mahalagang programa ng DSWD gaya ng AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Samantala, maganda ang nakikita ng economic team ng pamahalaan sa taong 2025. Ayon sa NEDA, tututukan ng 2025 national budget ang pagpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino kung saan palalakasin din ang sektor ng agrikultura, renewable energy at digitalisasyon sa bansa. Maganda rin naging kalakaran itong fourth quarter natin at malakas po ang aming ang confidence that we will hit our growth targets. So ang growth target po natin is between 6 to 7%. So far po mula nung quarter 1 hanggang quarter 3 nasa 5.8% ang ating growth rate. So tingin naman po namin na tatamaan natin yung target na yun. Sa panig naman ng Finance Department, sinisigurado rin ito na mapupunta ang bawat sentimo na nilagdaang budget para sa taong 2025 sa mga tamang programa at proyekto para sa bayan. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa.